Ayan, nakwento ko lang sa'yo guys yung napanood kong nanay na artista pala siyang napapagod na siya sa sarili niya. Pagod na daw siya kasi lahat sa kanya hindi talaga hindi tawag dito, nakakapagod talaga maging ina, totoo lang. Pero ako, kahit napapagod ako, pagod ka na, manalangin ka, napapagod ka na sa buhay. Dahil pag ikaw'y nanalangin, tas puso kang nanalangin, tutulungan ka nun mapalad sa lahat ng sacrifice mo sa mga anak mo. Naalala ko tuloy yung una kong anak. Ano na siya ngayon ang 19, 2020 na siya sa ngayong October. First time mom ako noon. First time mom ka, syempre wala kang alam kung paano magpalaki ng hindi ko naman siya totally napalaki. Kasama ako. Siguro nakasama niya ako ng 8 years old. Yun. Kaya nung naghiwalay kami ni papa niya, kilala niya ako. Tapos yung aking anak na si Jojo, siguro hindi nila kasi maintindihan kung bakit kami naghiwalay ni papa niya. Pero tanging Panginoon lang ang nakakaalam kung bakit kami naghiwalay ni papa niya. Totoo lang, nasa loob ng aking anak. Ang panganay ko, tsaka yung pangalawa ko. Pero itong kasama kong anak, si Misha, si Jabar, yun, kilala nila ako. Kaya hindi nila maintindihan yung sakripisyo ko sa kanila noon nung maliliit pa sila. Ang akin lahat, puyat, pagod. Tapos namayat ako noon. Napayat ako noon. Pag ako may sanggol guys, yun ang mamayat. Talagang bagsak ng aking katawan kasi yung lahat ng vitamins ko napupunta sa mga anak ko. Pero pag lumaki na sila, nabalik na yung aking katawan. Kaya dyan, yung may mga sanggol dyan, iwasan yung ma-stress, depress, iwasan yung mga ganon. Iwasan yung magutom kasi pag gutom kayo, wala kayong energy. Saka higit sa lahat, manalangin kayo. Pag napagod na kayo sa gabi, or papahinga na kayo manalangin, hihiling niyo sa Panginoon, bigyan kayo ng lakas. Lahat naman po ng